Yan to Sarah Jane Elardo. Happy birthday sa inyo. Ay, sa'yo pala. God bless you. Hello Kathleen fans! Bagong movie alert, tapos may TV commercials or shoots mga kasembreros ang Kathleen, no? Parehas na Sir Alden at saka si Ma'am Catherine na ninuluto as posted ng kanilang glam team mga kasembreros. Yan at marami pang iba. Tapos may award pala Sir Alden. So unahin ko na itong award, no? So nanalo pala si Sir Alden. Kagabi, pinost ito ng Artista Achievers Award or AAAA mga kasembreros ng 2025 bilang People's Choice Award for Best Actor of the Year. So botohan ang nangyari dito kung kaya ano din, no? And apart from the award giving body na mga personnel na siguro mga na panel, no, na nagsala mga kasembreros ay malaking percentage ng botohan na nangyari mga kasembreros. So congratulations kay Sir Alden. Nabahan ko dito yung kay Ma'am Catherine eh. So hindi pa sila nagpa-post, baka later na sila mag-post mga kasembreros, no? Yung Artista Achievers Awards. So nagulat din ako dito kasi ang alam ko lang kasi ay VP Choice Awards eh, no? Yung People's Village mga kasembreros, pero ito ay may ano pa pala dito. Tapos yung AAAA kasi na isa na tatlo na mga 3 A's mga kasembreros ay Asian Academy Award, no? AAAA mga kasembreros kung saan nga dati ay nakatanggap din si Ma'am Catherine mga kasembreros, no, na Most Outstanding Actress mga kasembreros. So yun din yung natanggap niya dati. Tapos ito, tatlong A's din siya mga kasembreros na Artista Achievers Awards mga kasembreros. So congratulations, no, kay Phenomenal Box Office Cinema King. Hindi ko alam kung parang November 30 yata yung kanilang awarding ceremony, pero i-update ko pa kayo dyan mga kasembreros. And then ito, so nag-post, no, si Justin Benitez ng kanilang ginagawang shoot na naman kaya Ma'am Catherine mga kasembreros kahapon 9:40 p.m. actually kagabi, no. So nag-post si Ma'am Justin Benitez na part nga ng kanyang team mga kasembreros, no, ni Ma'am Catherine ng ginagawang siguro may bagong endorsement video na naman si attorney mga kasembreros. So dito ay of course, no, naka-set up sila. Tapos si Ma'am Justin Benitez dito ay parang tapos yung part ng kanyang team ay naka-ready, no. Tapos may isang parang teaser photo dito na naka-white yung kasi tapos nakatalikod lang siya. So ito pinost din ni Ma'am Justin Benitez eh. So pero aabangan natin ito mga kasembreros, no. Hindi natin masasabi ang detalye kapag hindi natin nakita yung mismong video na. So aabangan natin ito mga kasembreros, no. Nakatalikod si Ma'am Catherine eh, no. Tapos parang naka-white tapos may basta siya parang patikim lang siya mga kasembreros ng buong part ng video endorsement mga kasembreros. Actually tatlong pictures, no, yung dinrap or pinost ni Ma'am Justin Benitez mga kasembreros doon sa may kanyang Instagram story or Instagram account mga kasembreros. And then ito, so FYI ko ito mga kasembreros, na sobrang lupit nito kasi sa may Star Cinema na TikTok account, ang may pinakamaraming views pala yung kina Ma'am Catherine, no. Itong confrontation nila sa maya kasi record ko mga kasembreros, no, screen record. So kasi parang na-curious lang ako ba kung anong video ng Star Cinema sa kanilang TikTok account yung may pinakamaraming views. So nakita ko dito yung kina Ma'am Catherine at Sir Alden, 8.9 million views or 9 million views niya yata ito siguro ngayon mga kasembreros. So ito yung may pinakamarami na yung confrontation nila sa may yung parang humihingi daw ng second chance si Ethan. Pero hindi na, sabi niya, I'm not asking to come back. Parang ganun ba? Hindi ko hiniling na bumalik ka. So, pagpapatawad lang, no, yung hinihingi ni Sir Alden. So, ito yung time na, na nagko-confront sila mga kasembreros. So, tapos, yung mga taong nanood ng Hello Love Again, mga kasembreros, mga artista na nanood ng Hello Love Again, mga kasembreros, during
their promo. So yun po, no? Talagang ibang level talaga. Ibang level talaga mga kasombreros ang calf din mga kasombreros. And then ito, so sige. Isasama ko na itong bagong movie alert, no? Or new movie alert ni Alden mga kasombreros with Max Collins and Byron Mann. So si Byron Mann, ito yung hindi ko alam kung ano kasi dito pala yung shooting nila sa Pilipinas, no? Tapos kasama niya dito si Ron Baliki, si Byron Mann, so dalawang foreigners ang andito. Tapos actually tatlo tatlo. Tapos ang nakapangalan na ang names lang na dinrap dito na alam ko ay si Ron Baliki at saka si Byron Mann. Tapos ang apelido niya Mann mga kasombreros. So ito yata yung mga trainers, no, ni Sir Alden. So grabe, no, hindi ko na-expect na si Max Collins ay makakatambal niya sa pelikula mga kasombreros. So ang cute lang. Ang cute at ang lupit lang mga kasombreros, no? So ito po ay post din ni Ron Baliki mga kasos sa kanyang Instagram account. Si Sir Alden kasi ay parang hindi pa siya nag-post ng ganito. So parang grabe, no? So ang mga Amerikano lang nag-adjust kasi dito na sa Pilipinas ginagawa yung shoot mga kasombreros. So mahirap naman kung si Sir Alden pa nag-produce, siya pa yung actor, tapos siya pa yung pupunta doon sa Amerika, di ba? So baka meron ding part doon sa Amerika. Iniisip ko kukuha sila ng ibang eksena doon or konting eksena sa Amerika, pero hindi pa natin alam yan mga kasos. Pero pag dito sa Pilipinas, lahat ay okay lang din naman mga kasombreros, no? Kasi nakita ko nung una nating video kay Ron Baliki, parang ano siya parang pumupunta kung saan-saan. Tapos parang may mga nasa tawag dito, nasa may highway ng EDSA mga kasombreros. So pero aabangan natin ito mga kasombreros, no? And then si Max Collins naman ay hindi ko rin in-expect na magkakatambal sila. So kasi di ba dati si Gabby Garcia, so mala action, no? Action movie ito mga kasombreros yung kanilang gagawin. So ngayon pa lang ay congratulations kaya phenomenal box office si Ma'am King mga kasombreros. And then ito, so pinost na naman ng isang Facebook page dito yung about kay Mayor Mark Alcala at saka kay Catherine Bandera mga kasombreros. Sabi dito, mukhang excited ang staff ni 20 hours ago mga kasombreros. Mukhang excited ang staff ni Lucena City Mayor Mark Alcala na linisin ang kondo unit ng kanyang boss dahil binidyohan niya ito sabay post sa social media without knowing na magiging viral ito. Deleted ang post ng staff ni Mayor Mark pero na screenshot na ito ng mga netizens. So ito yung sasabi ni dito. Pero ito pa ay blind item sabi niya dito sa baba truly ba Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala nagli-live-in na? So ay nako po. So alam ko ang pinanggagalingan nito, no, si Sir Ogie Diaz, no, sorry po, call out natin Sir Ogie. So dito kasi nanggaling ito tapos yun, naka-mention din ang isa sa mga subscribers natin, no, na yun nga, nasa condo daw tapos naglinis ng staff. Ito sabi ng Bandera mismo mga kasombreros. Pero ito pa walang katotohanan, no, kasi hanggang ngayon ay pa rin dito, kwento lang, no. Dito parang hindi ko lang kung bakit sila naniniwala na kahit isa ay walang resibo mga kasombreros. Tulad dati sa airport, spotted daw sila magkasunod sa Australia. Tapos ilang araw ang dumaan ay mga videos ni Sir Alden ang lumabas, no, si Mayor Alden na papunta na nagpo-promote sila dati ng Hello Love Again. Tapos pag-spotted, walang resibo talaga mga kasombreros, no. Hindi ko lang alam kasi hindi sila solid na calf din. So kung kaya yan, no, talagang dahil hindi sila solid, maniniwala sila sa mga kwento-kwento mga kasombreros, no, mga rumors na hindi totoo, no. Kung screenshot, di sana nakuha ng screenshot, wala no. Wala mga kasombreros, ibig sabihin ay wala talaga mga kasombreros.
So, kwento-kwento lang siya, no? Na hindi dapat paniniwalaan. And then ito, sobrang sobrang kulit nito ni dito, ni Luis Manzano, kasi parang gumawa siya ng kwento dito na gagawa siya ng pelikula, nakapag-meeting nito sila ng ABS-CBN, management, and so on. Tapos, sasama daw Sir Alden, no? Nagmakaawa daw Sir Alden 3 a.m., alas 3 ng umaga, ay tumawag daw si Alden para, dito, para magmakaawa na maging part ng pelikula. So, sabi niya dito, parang sabi niya wala nang bakante, sabi niya. Pero gawa-gawa lang ni Sir Luis ito, mga kasambreros. Tapos, ang nakakatawa pa dito, yung mga talent fees ni Piolo Pascual. Piolo Pascual doon, pa yung Joshua Garcia. Tapos yung mga talent fees nila, per taping daw, 1.5, 1.6, 1.8. Tapos yung sa kanya, yung kanyang talent fee ay 10 million, no? Per line pa lang, mga kasambreros. Tapos si Sir Alden naman daw ay tumawag sa kanya makaawa. Tapos ang sabi niya dito, pwede naman daw na maging part si Sir Alden ng movie na gagawin ni Sir Luis at saka ni Piolo Pascual. Pero ano lang siya, parang kadobol ni Sir Luis Manzano. So kapag may eksena doon na kunwari tatalon si Luis Manzano, saka papasok si Alden, tapos parang nakatalikod lang siya. Tapos pag kunwari tatalon, parang gugul, parang yung may eksena na yung stuntman, mga kasos, tapos double man. So yun ang gagawin doon Sir Alden. Puro kalokohan talaga to si Sir Luis Manzano. Tapos sa huli naman, natawa rin siya sa sarili niya, mga kasambreros. So mamaya papakinggan natin ito para mapag-good vibes din kayo, mga kasambreros. Sobrang kulit talaga nito ni Luis Manzano. Sorry po, hindi ko mapigilan yung pagtawa ko. Mamaya papakinggan natin ito. And then ito, bumati si Sir Alden ng isang birthday greeting, mga kasambreros, kay Sarah Jane Ilardo, mga kasambreros. So sabi niya dito ay parang sa inyo, sabi niya, hindi sa iyo pala, happy birthday sa iyo, God bless you. Ang kulit talaga ni Tisoy, mga kasambreros. So nagpabati ang isang fan or ang isang tagahanga ni Sir Alden, mga kasambreros, sa kanya. And then ito, so ang Conchas pala, mga kasambreros, magkakaroon sila ng parang dito, parang Christmas special din po, mga kasambreros, no? Ito po ay sa Cliff House, Tagaytay. So Conchas Garden Cafe, 15 hours ago, mga kasambreros, the holiday excitement is in the air and there's no better way to celebrate the countdown than with great food and good company. Come dine with us and feel the Christmas spirit in every bite. Good food, cozy vibes, and festive feels all season long. So yun po, Conchas Garden. Tapos dito 29 days, parang magka-countdown pala sila sa sa New Year, mga kasambreros. So hindi, sa Pasko pala, countdown ito sa Pasko, sa Christmas, mga kasambreros. So 25, so 29 days left until Christmas. So magkakaroon kung gusto niyo po, Cliff House, Tagaytay, kung gusto niyo lang pong pumunta doon, mga kasambreros. And then ito, so kahapon na to pinost, mga kasambreros. Hindi ko kailan to nag-interview kay Ma'am Catherine, pero wala ako sa record nito, wala ako sa record nito. Ito po ay during Hello Love Goodbye pa po, mga kasambreros. So dito ay parang interview si Ma'am Catherine na yung kanyang character na si Joy nga ay representation ng modern Filipino, modern OFWs, mga kasambreros, na kung saan ay layunin talaga na tutulungan ang pamilya, mga kasambreros. So papakinggan din natin ito para ma-appreciate din po natin, mga kasambreros. Wala ako sa record nito ever since. Kung kaya nagulat ako bakit kahapon lang siya pinost, and hindi ko na na-capture kung anong pangalan ng interviewer na ito. Para siyang may lahing Chinese yung nag-interview, mga kasambreros. Para siyang may lahing Chinese, pero marunong siya mag-Tagalog, mga kasambreros. So yun po, ang kulit nga kasi napatiyagan to, parang ang kulit lang. So during Hello Love Goodbye, and nagulat ako na kagabi na siya pinost, mga kasambreros. So wala dito si Sir Alden, si Ma'am Catherine lang talaga yung
hindi ko na lamang storya kung bakit wala dito si Sir Alden at that time, mga kasambreros, ng interview. So, pero dito, pakinggan natin mamaya mga kasambreros na para ma-appreciate natin mga kasambreros. Ito po ay credit kay Fan TV, mga kasambreros, or sa Fan TV. Tapos, dito, Fan TV, yung yung YouTube channel po ng nag-interview mga kasambreros. So yun, sobrang nagulat ako dito mga kasambreros. And then ito, last item natin mga kasambreros, ito yung post ni Ma'am Carla Abiliano na kasama si Sir Alden Richards kagabi or kahapon sa Noel Bazaar mga kasambreros. So ang kanyang caption ay, so ang totoong pangalan niya ay sa Facebook page, Carla Angeline Reyes Abiliana. So sabi niya dito sa kanyang caption ay, the celebration of 25 years of the Noel Bazaar continues. Shop at the World Trade Center starting today until November 30. So kahapon yun, November 26 from 11 a.m. to 10 p.m. Time to give back, heart, Noel Bazaar 2025. Tapos yun, mga pictures nila ni Soiti, mga kasambreros. So yun po. Okay, so yan actually sa ating Kathleen items, Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 27, 2025. Thursday na po mga kasambreros, Isang araw na lang ay Friday na ulit mga kasambreros. Sobrang bilis ng araw at panahon talaga. So, pero bago yan, pakinggan mo natin itong kay Sir Luis at saka itong kay Ma'am Catherine mga kasambreros para mas lalo nating ma-appreciate mga kasambreros. So, with that said, welcome, Catherine. Thank you so much. So, the character that you played, it's really powerful. It really shows the type of person from the Philippines. Mahirap sa Philippines, di ba? So, yung ginagawa mo, you do it for the family, whatever it takes, and it doesn't matter if you have to work 2 jobs or you have to do it illegally. It's really crazy sa China where you guys have to be also contracted. Kung walang contract, that you can get in trouble. Yes. So explain that to me a little bit, and how that really helped you out in life, or how it inspired you. All right, so most of the Filipinos can relate to Joy because Joy represents the modern OFWs. So of course, being a Filipino, alam naman natin na we like to help our family. So, si Joy talaga siya yung nagpapadala ng tulong sa family niya. Like what you said, kung kailangan niya kumuha ng ilang jobs a day, gagawin niya just to earn money and para sa sarili niya. And what's good about Joy, kasi she's a dreamer. So, I think na-represent niya yung mga women nowadays that they're very empowered. Hindi nila nakakalimutan yung self-love. And like si Joy, diba, she's a nurse, pero itong ginawa niya dito sa Hong Kong, parang stopover lang to earn, and then someday, ko-continue na yung dream niya to be a nurse in Canada. So, yun, parang I'm very happy kasi marami nakaka-relate sa kanya. And I'm honored to represent the empowered women nowadays. So, yun, sana maraming nakakita ng sarili nila while watching Joy, kasi yun yung gusto talaga namin. Yung pag nakita mo, oh my God, that's me. And yan, yun yung isa sa messages gusto namin mapadala sa film. Maraming salamat kasi also it's on also subtitles, so it really helps me as a Filipino American. Yes, kasi even more. The Filipino Americans, I actually launched the first Film Network channel in history, because the way I see the Filipinos is we're mixed with black, white, Chinese, Latin, so on, right? So by building diversity, unity, collaboration, I was able to give a voice in the face for us. So what I want to tell everybody that are mixed, you are Filipino. If you're a quarter Filipino, quarter black, quarter white, you're Filipino. Yes. Never forget where your roots came from. Oh my God, good right? job, bro. And I'm giving a voice in the face for us. We have a lot of talents out here. And TFC, ABS-CBN, thank you so much. My mom watches the show all the time. Thank you. I have a lot of good friends, TFC, like Bamboo and all that. So again, the movie is very touching. It's very inspiring. At saka, it really got me on the relationship, the long distance. LDR, di ba? It's called long distance relationship. Oh my God. So LDR ka. Okay. So I had one of those, pero the thing is also, yung mahirap is like, the one you said, hello, love, goodbye, is you love somebody, pero at the end of the day, you chose that I gotta take care of myself already.
let me live my dream, and then that's when you said goodbye. But goodbye doesn't mean forever, pero It doesn't end there. Kaya iba yung sa atin naman, it's very hopeful na we can pursue our dreams, pero if we met someone na talagang like ikaw, kung ano man experience mo, hindi naman ibig sabihin nun, that's the end of it. So, depende lang on our priorities. So, iba-iba. absolutely. And again, if people wanted to find you, you have a Twitter, Instagram, Facebook. Also, I want you to promote the movie, which everybody should see. It's very inspiring. I give it a 5-star. Wow, thank you. So, I'm gonna invite them. May tawag ko ba sa nila, or I'll just tell them? Fan TV. Alright. Hello to all the subscribers of Fan TV. This is Catherine Bernardo, and I am inviting you to please watch Hello Love Goodbye starting on August 9 in US and Canada. And you can visit Star Cinema's Instagram and Facebook page for the other international premiere details. And yan, maraming salamat and proud to be Pinoy. I'm proud to be Pinoy too, and I'm proud of TFC and ABS-CBN. Maraming salamat. And you're watching Fan TV. Okay po yan. Tapos ng meeting namin sa ABS, mukhang matutuloy na ang teleserye na sinasabi nga natin kung saan mga kapatid ko, si Piolo, si Joshua, si Paulo at saka si Donnie Pangilinan. Medyo nagkakaayos na kami sa mga talent fee. Yun na lang yung naging issue. Si Piolo kasi kada show 2.5 si Piolo kada show. Si Joshua naman, ang sabi lang ni Joshua, basta may pagkain sa set, okay lang, kahit libre na itipin mo sa pagkain. Si Donnie nasa 1.8 yata kada teleserye. Tapos si Paulo Avellino nasa 1.6 yata, 1.6. Ako ang bayad kasi sa akin ay 10 million kada linya. Kada linya pa lang ha, kada linya ko 10 million. So okay naman sa management yung budget na yon, tsaka yung PF na yon. Pero ang update po, nag-message sa akin si Alden, alas 3 ng umaga. Sabi niya, can I call you, Kuya Lou? Yun ang sabi ni Alden. Sabi ko, bro, tawag ka. Sumiyak siya sa akin. Sabi niya, Kuya Lou, nabalitaan ko, may project ka na maganda. So baka pwedeng makasama sa project mo. Sabi ni Alden, yung teleserye yung produce ko, umiyak siya ng alas 3. Sabi niya, Kuya Lou, sana makasama ako sa project. Sabi ko, Alden, baka hindi ko may papangako sa'yo. Kung pwede, sabi niya, kahit sidekick siya. Sabi ko, Alden, ayokong ikaw maging sidekick ko. Sabi ko, kung gusto mo talaga, mag-stunt double ka. Sabi ko, Alden, kung gusto mo, ikaw stunt double ko. Kung kailangan na mahulog sa bangin yung karakter ko, mahulog sa building, pwede ka. Pero hindi ko maipapangako sa'yo na makikita yung mukha mo. Baka kahit likod na lang. Sabi niya, okay naman siya. Happy naman siya. Natuwa nga kay Alden, parang feeling ko may puwang talaga sa industriya yung batang yun. Sisikat yun. So, kaya update lang po sa pinakabagong teleserye na kaganapan. Ang magiging title po ay Lucky and Friends. Yun po ang yun ang magiging title po ng teleserye. Kaya sana supportahan po ninyo. At para po sa ating Word of God ay parang hugot ito pero hindi po ito hugot mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Pati ba naman ikaw? Bakit kaya ganito ang title? Psalms 88 verse 18, Loved one and friend you have put far from me, and my acquaintances into darkness. Ito mga kasembreros ay somehow abandonment, no? Or iniwan ka. Masaklap, masakit, no? Broken hearted kasi iniwan ka. Especially yung loved one, no? Yung jowa mo for example, asawa mo for example, and friend or sabi dito ay ang kanyang kaibigan. So pati ba naman ikaw na kaibigan ko, pati ba naman ikaw na close friend ko, pati ba naman ikaw na sanggang dikit ko, pati ba naman ikaw na asawa ko for example, or ang aking kapatid or ang aking relative, ang aking inaasahan na hindi ako iwan, ay iniwan mo pa rin ako. So ganun mga kasembreros, na masakit kaya yon, yung iniwan ka ng mga taong or ng taong pinahalagahan mo, pinaglaanan mo ng maraming oras, no? Nagbigay ka ng effort, tapos parang binigay mo lahat pero sa huli ay iiwan ka pala. Ouch, no? Talagang realistic ito nangyayari mga kasembreros sa ating society, especially sa mga marurupok ngayon, no? Na mga kabataan when it comes to pagjojowa. So kung kaya ang pagjojowa ay hindi yan kasi ang ligawan ngayon, ano na lang yan, instant mga kasembreros, no? Ang ligawan ng mga kabataan, text, chat, wala nang ka-effort, nag-text lang kanina, maya-maya sila na. So ganun kadali, no? At ganun ka-aggressive mga kasembreros ang mga kabataan ngayon, especially yung mga teens, no? Na edad mga kasembreros. Kung kaya sa mga magulang, it's a wake-up call sa atin na talagang bantayan natin, no? Ang ating mga anak, palakihin sila ng may disiplina,
at focus sa goal ba na kailangan makapagtapos ng pag-aaral, mga kasembreros. So, yun siya. It's yung Psalms 88 verse 18 expresses deep feelings of abandonment, no? In Yuan, mga kasembreros. The writer traditionally believed to be Heman and Ezrahite. So, ito naman ay Ezrahite, mga kasembreros, no? Hindi si King David, mga kasembreros, ang sumulat ng 88 na Psalms, mga kasembreros, or chapter 88. So, dito, si Heman, mga kasembreros, no, the Ezrahite, is pouring out his heart before God as he feels isolated and rejected. So, kapag tayo po ay nag-iisa, rejected, we feel alone, talagang mahirap yun, mga kasembreros. May mga tao namang sanay at gusto mapag-isa, pero mostly talaga ay kailangan merong kasama sa trabaho o kasama sa bahay, may kasama sa buhay, mga kasembreros. So this first part of a lament psalm reflects the profound despair that accompanies loneliness and a sense of being forsaken by others. So ito po kasing Psalms 88, yung buong chapter niya ay it speaks about despair, hopelessness, lamentation, sorrow, grief, no, lahat ng kapighatian at brokenheartedness, at saka kalungkutan, mga kasembreros, loneliness, no, ay tinatakil or na-experience dito sa Psalms chapter 88, mga kasembreros. In the context of the Psalm, Heman is not just talking about losing friendships. His words suggest a deep spiritual and emotional pain where he feels that even God has distanced himself from him. This feeling of abandonment may resonate with many of us as we go through difficult seasons in our lives. So ito po ay hindi lamang siya sa jowa or sa partner or sa kaibigan, mga kasembreros. Sometimes kapag feeling dry tayo na kumikilos pa ang Diyos, sinasamahan pa ba tayo ng Diyos, no? May mga ganung moments sa ating buhay, no? So that also is related, no, sa verse na ito, mga kasembreros, na nandun yung spiritual and emotional pain, mga kasembreros, na kung saan ay nakikil natin na kahit ang Diyos ay parang iniwan tayo. Pero yung mindset na ito na iniwan tayo ng Panginoon, mga kasembreros, is just a deception. Panlilin lang lamang ni Satanas, mga kasos, because he wanted you to feel that you are abandoned by God, that you are rejected by God. Pero hindi. No, hindi tayo na-reject ng Panginoon. Sometimes tayo lang nagre-reject na busy tayo sa mga bagay-bagay, busy tayo sa ating mga buhay-buhay. Kung kaya ang tendency ay hindi tayo nakakapaglaan ng panahon sa panalangin, sa pagbibigay, mga kasembreros. And in that moment na yung mindset na hindi na tayo nakapaglaan ng panahon sa Panginoon, so doon na magsisimula magiging dry, magiging empty, magiging feeling natin iniwan tayo, nag-iisa tayo, we feel isolated, mga kasembreros, which is very dangerous. Looking at this verse, we cannot help but feel the intensity of anguish. So anguish pa, mga kasembreros, yun po yung sa mga sorrow, lamentation. It shows that even great leaders of faith struggle with feelings of isolation. This is a powerful reminder that it is okay for us to express our emotions to God. He welcomes our honesty, even our feelings of abandonment. So, ito yung reminder sa atin, okay? Na hindi po masama na mag-open up sa Panginoon. Na, Lord, I am so dry, I'm so abandoned, I feel so lost, I feel so struggle. Pero, wag niyo pong iparinig. I-whisper niyo lang, mga kasembreros, kasi si Satanas po ay talagang alam niya at saka naririnig niya yung sinasabi natin. But he cannot read our mind, our thoughts, our hearts, mga kasembreros. So, hindi na naririnig yun. Kung kaya, kasi ang tendency kapag naririnig sa Satanas, mga kasembreros, yung ating mga sinasabi, gagawa yan siya ng action plan. Okay? May objective siya, o dapat ganito, dapat ganyan. May, may lesson plan din siya, mga kasembreros, at action plan na kanyang gagawin para tayo po ay masilo at hindi magtagumpay ang Diyos sa ating buhay. At magbibigay siya ng mga patibong, no, mga bitag at saka mga temptations para hindi maging matagumpay, mga kasembreros, ang Diyos sa ating buhay. So kapag tayo nagpa-apekto, so matatalo tayo. Pero kapag nanalo tayo sa Diyos, kasi ang Diyos natin ay hindi siya tatalo,
He is not a God of defeat, but of power and victory, mga kasambreros. So, kung kaya, dun dapat tayo sa side ng Panginoon so that victory is definitely possible if we believe. Now, throughout the psalm, Heman lists his afflictions, his feeling of being engulfed in darkness. No, nasa kadiliman siya, no? He bears his heart, letting readers see the full extent of his turmoil. Psalms 88 verse 18 comes toward the end of his lament and highlights how his relationship are irreparably affected by his suffering. So yun siya, talagang pighati sa lahat ng pighati, mga kasambreros, ay pinapadama dito at pinapakita ni Heman, mga kasambreros, no, na nagsulat nga ng Psalms verse 88, mga kasambreros. So parati nating tatandaan ng Diyos po natin ay nagre-remind sa atin sa Joshua 1 chapter 9, mga kasambreros. Be strong, no, and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So ito pa yung sinabi niya sa mga Israelites sa pamumuno ni Joshua, mga kasambreros. Pero sa atin sa ngayon, same power, same word ng Panginoon ang sinasabi sa atin na mga faithful believers niya, mga kasambreros, na magpakatatag tayo, no? Magpakatapang tayo at huwag tayong matakot, no? Do not be afraid, no? Huwag tayong panghinaan ng loob kasi sasamahan tayo ng Diyos saan man tayo mapunta. So in reflecting on Psalms 88 verse 18, we understand that feelings of isolation and despair are often part of the human experience. Yet amidst our challenges, we find comfort in knowing that we are not truly alone. God invites us to come as we are, to share our deepest fears, sorrows, and joys with Him. So sinasabi natin parati na kahit maglumpasay ka dyan, kahit na pinakamadilim na sikreto man ang sabihin mo sa Panginoon, He will be there to listen, no? Just pray with good intention, pure heart, no? Humingi ng kasalanan humingi ng panalangin sa ating mga kasalanan, and He will be with us and He will listen, mga kasambreros. So sa final thought natin, as we navigate through the emotional storms in our lives, let us remember that we can always rely on God for love and support. God sees us, hears us, and knows what we are going through. So alam na alam ng Panginoon, kaya hindi lingid sa Kanya ang ang problema natin sa buhay. As a matter of fact, I expect ng Panginoon, inalaw niya na mangyari sa atin. So He was expecting us to turn to Him, draw near to Him, mga kasambreros. Hindi tayo aalis, hindi tayo magpapakalayo sa Panginoon, bagkus He was expecting us to draw near to Him, not draw far away from Him, mga kasambreros. So kasi yun ang mali ng mga tao, no? Kapag nakakaranas na sila ng problema, ay umaalis sila at palayo sa Panginoon, mga kasambreros, instead of praying to God, instead of asking God for help, no, instead asking God for support, ay lumalayo sila, mga kasambreros, which is maling gawain, or hindi po dapat ganon ang ginagawa, mga kasambreros, kasi ang Diyos natin ay nag-aantay sa atin talaga, mga kasambreros, kahit na tayo ay imperfect, hindi tayo perfecto, but our God is perfect. That is why He always wanted us to trust in Him who is perfect always and always. Pati ba naman ikaw, no? Huwag nating sabihin ganun, mga kasambreros, sa ating mga minamahal sa buhay, because if God is with us, who can be against us? So yun lang sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and sense of belongingness sa kingdom ng Panginoon, mga kasambreros, that we're not alone sa ating buhay at journey. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasambreros, and paalam po.